dahil mga DJ naman yan, paano kung makikita yung Kaya ni Ten mag-adlib. Yeah, nga eh. Yun rin yung gusto niyan for sure. Ayan, isang magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, wherever you are around the globe, saan man kayo lupalop ng mundo. This is the Tito Senpai Podcast. We are episode 9 sa ating podcast ngayon, and yan, napakaganda. We are in the midst of typhoon. May typhoon dito ngayon sa Metro Manila, sa Pilipinas, and then ngayon medyo paalis na daw, sabi ng Pag-asa, but nevertheless, let's start our podcast. Kasama natin ang ating mga makikisig, nagagwapuhan si Tito Dennis at saka Tito Rayam sa ating Tito Senpai Podcast. Magkamustahan muna tayo. Tito Rayam, kamusta dyan sa Canada? Anong balita dyan? Tito Rayam? Tito Rayam ba wala? Naghang si Tito Rayam. Yan, si Tito Rayam. Yan, si Papi Dennis, kamusta dyan? Ayan, yun, si Tito Rayam muna. Tito Rayam, kumusta dyan sa atin sa Canada? Yun, medyo naghang si Tito Rayam. Yun. Tito Rayam, medyo naghang si Tito Rayam, naghang siya. And then, sige, Papi Dennis, Papi Dennis, kumusta dyan? Ito okay naman. So, excited ako for this day kasi, alam mo, maganda yung magiging topic natin na very random again. Oo, yun nga. Nakita kita kagabi, kasama mo, nag-inuman kayo sa Bulacan, kasama mo yung mga tauhan mo, di ba? Ay. Parang ganun, bonding. Yan. Banding kayo, di ba? Anong balita dyan sa Bulacan? Bumaha ba dyan sa inyo? Yeah, there are places na may na-flooded dito. Pero, di ba, kung nakita nyo, narinig nyo, ang balita na yung flood control na budget na baliwala dito sa yun nga, di ba? Kaya nga medyo di ba? Si President BBM nandyan, di ba, nung sa Bulacan, nag-check nga siya, di ba, sa Baliwag. May discover siya na Baliwag area, may discover siya na may flooding, may project na hindi nagawa sa Baliwag, Bulacan. It's a ghost project. Actually, taga doon si Papi. Si Riam, Baliwag si Riam. Kasi nakapunta na akong Baliwag kasi yung Baliwag area na yan, medyo maraming dike, di ba? Mga dike, di ba? Yeah. Na area, flood control. Pero yun nga, bumati mo na si Mark Villar. Yan, what's up, Mark? Mayaman to si Mark Villar. Kasi kanto anak ni Cynthia Villar. Si Mark Villar. Nice. Yun. Ano pa bang balita sa iyo, Papi Dennis? Kamusta ang high culture clothing? Ano balita? Mayroon bang bago? Okay. Yeah, may bago na kasi nag-start na ako na kumuha ng mga employees and then kasi magkakaroon ng grand relaunch on October. But right now, the whole September nag-start na rin and then making some noise and then the grand relaunch is on October. And then ito yung mga ibang branches natin ng social. So I'm starting na at least to bisitahin isa-isa. And then that's it. So, and then there are a lot of things that's gonna happen this year and then the first quarter of next year kasi may mga bagong businesses na mag-arise.
Yung isa, yung siya, ano ba yun? Yung Japanese show, show? Yung social. Social. Yeah. Yun nga, yun yung inaasikaso ko rin ngayon. I'm taught lahat ng mga branches ni isa-isa. Para at least, Yan. yeah. Masyadong yumayaman ka na masyado ngayon, Papi Dito. Dennis, ha? Hindi, Marami I've been pa so eh. silent for a year, eh. Diba? Okay lang yan. At least bumabangon ka ngayon. Bouncing back. Bouncing back, di ba? Yan naman problema sa buhay. Kailangan mo lang tayong mag-bouncing back talaga. And then, abang inaantay natin si Papi Riam, medyo may problema doon sa internet niya eh. Nag-restart lang siya ng laptop and then yun nga Papi Dennis, pag-usapan natin tong flood control dito sa ating Pilipinas. Ano masasabi mo dito? Kasi ikaw, you had been in Bulacan diyan ka na pinanganak, 'di ba? Ano bang flood control diyan sa inyo? Ano bang mabaha talaga ang Bulacan ever since? Okay. Before, talagang hindi ito binaba. But we know naman kung ano yung nangyayari, the global warming, and then because of there are a lot of population, yung garbage system natin, very poor. So, and then may mga establishments na within the area, of course, ang magiging factors yun para magkaroon ng flooded area. So, supposedly, yes, dati wala, pero syempre patagal, all the areas, syempre, bumabaha na din. And in that sense, syempre, yun nga, may mga flood control, 'di ba, na sinasabi nila, pero sobrang tinamaan talaga kasi lalo na dito sa Malolos hindi ganong apektado, pero there are a lot of areas naman dito sa Malolos, pero somehow dito sa area namin kung saan ako nakatira, well, hindi naman kami binabaha. Pero doon sa in front of nung subdivision, doon medyo binabaha. Pero pag pumasok ka sa loob, wala naman. Pero in the other areas, talagang matitindi yung flood. So, medyo, kaya nga minsan nakakatamad din umalis, lalo na if you're gonna drive, kasi hindi mo alam kung pupuntahan mo ba within the area, yung malapit sa area na yun, dadaan ka, kasi baka, di ba, maperwisyo ka and all. Yun. Minsan, ma-realize mo, di ba, yung tax na binabayad natin. Di mo alam kung doon pala napupunta, di ba? Parang masakit lang kasi as if you're employee, sa sweldo mo yan, sa every 15 or 30, may kaltas yan sa tax mo eh. Pero hindi mo alam yung tax na binabayad mo, pinaghihirapan mo, napupunta sa mga bullshit na flood control. Tapos nakan mo lang, na ma-realize mo lang na parang ano ba to? Parang hindi mo random yung binayaran mo. Parang pag every time may bagyo, may mga LPA, low pressure, gano'n, nagbumabaha talaga, especially kahapon sa Manila area, bumaha sa top, di ba? Walang katapusan yung walang katapusan talaga yung flooding system natin. Pero anyway, sana matapos na to. Check natin kung nandiyan na ba si Papi Riam. Nag-restart lang daw siya eh. Parang nagkalang siya. Medyo mamaya may special guest tayo. Isang na-excite na ako. Excite na ako. Napakaganda ng guest natin mamaya. Antayin din natin si Papi Riam before we jump in sa ating show. We proceed. And then, saan ba to si Papi Riam? Medyo nagkaroon na ng problema. Ano pa, Papi Dennis? Ano bang bago sa'yo? Ano bang gusto mong i-promote bago tayo mag-start? Actually, yun lang so far. Tapos, masyado ako nagpo-focus on parang getting more connection clients, international clients, kasi meron din akong nilulutong business na sa susunod na sana maging okay. Pero yun nga, I'm on the works na for that. Okay, that's nice, di ba? At least may yun yung time na makabawi ka na sa kanila. Kasi tagal mo rin nawala, di ba? Yeah, 1 year. Pero okay na, di ba? Sobrang okay na, yeah. Oo, ayos na yan. At least mayroon na tayong kahit papaano, di ba? Kasi alam ko, ikaw busy ka rin. Kumusta na pala may nabenta na ba yun? Yung bahay na binibenta mo? Hindi pa nabebenta. Pero soon. Hindi rin ako nakapag-focus kasi I've been so busy the past few days. Kaya may mga nag-inquire, pero hindi ko pa sila na set na kasi gusto nila makita yung property. So hindi ko pa sila na schedule kasi on my end talaga naging busy ako lately. So yun. Busy ka. Yan. Pero okay lang yan. Busy is may pagkakabalahan. Ano pa bang
Yun nga, but at least may kasi wala kang pagkakaabalahan, yun yung problema eh. While waiting to Papi Rayam, don't forget to follow us on YouTube, sa ating YouTube Tito Senpai, and also Spotify Tito Senpai. I-search lang nila doon sa ating Spotify channel na Tito Senpai, and also we have also our TikTok account, Tito Senpai. Yeah. So yun, nandun yung mga natin, update about Tito Senpai, and yun nga, nagkaroon ng technical error si Papi Rayam. Medyo malilate lang tayo sa ating podcast for medyo lang siya. Medyo nag-restart lang daw siya. While waiting for, pag-usapan na natin itong mga issues ng bayan, yung flood control, yung mga siyempre nakakalungkot lang talaga when you see flood control. Kasi ang flood control kasi is importanteng project yan sa gobyerno. Kasi yung mga, alam mo naman sa Pilipinas, baha kanto eh. Either we have summer and rainy season. Dalawa lang naman weather sa Pilipinas eh. Pagka umulan talaga, boost talaga yung ulan dito sa atin. Kaya medyo nakakalungkot lang. Yun lang yung nakakakan sa atin na yung flood control talaga yung kailangan nating obserbahan, na kailangan nating tutukan to. Kasi yun din eh. Kasi sa sobrang ako, ever since pinanganak ako sa Pilipinas, even in Mindanao before, bahain talaga. Especially Metro Manila. Talagang sobrang bumaha talaga. And then, yun ang kailangan na talagang, di ba, sa Bulacan, sa area talaga na yan, talagang, nakita ko malolos area, di ba? Bahain din. Yeah. May mga area talaga na bahain dun sa bayan, sa area. Yeah. Pero kasi kami, parang, nasa main road kami, parang connected kami sa main road. Sa main road, hindi gano'n. Pero dun sa mga baryo-baryo, I think, yes, binaba. Pati yung crossing sa binabaha talaga dyan. Binabaha talaga. And hi to Mr. GM, salamat. GM, salamat. What's up, GM? Dati siya nag-work sa Abante before. GM, salamat. Ayan. GM, salamat. And then, wala pa si Papi Rayam. Ikaw, mag-usapan mo natin. Welcome na ba natin si DJ, ang ating guest? Maya-maya kaunti. We're waiting for 1 minute for Papi Rayam. Nagsiset up lang siya. Nag-restart lang daw siya ng laptop. Medyo may problema lang sa connection niya. In 1 minute, mamaya kasama natin yung guest natin. Yun, Papi Dennis, ano bang solusyon mo? Ano bang mga mo? Any idea paano malutas tong flood control? Okay, first, ang unang-una dyan dapat, wag mangurakot ang di ba? Ang government. Ayun na yan eh. Budget is needed talaga in order for us para at least maayos yung flooding area dito, di ba? Para magkaroon ng solusyon. Next is actually discipline sa bawat isa. Kasi nagka-clog yung mga drainage natin is because of our own fault, right? Tapon dyan, tapon dito. Yeah. Tapos yung waste, yung waste, di ba? Yung tamang segregate ng waste natin is napaka-importante din. And next is, of course, yun nga, kailangan pero behind that, ang pinaka-importante talaga is the budget. Kasi the more establishment na tumatayo, dapat nagkakaroon din sila ng mga ng projects at least to sustain, and at the same time magkaroon sila ng control for the flooding area. Tama, and that's also maganda talaga. And then hi also to Florence Panganiban. Ito Florence Panganiban watching us sa ating live streaming. Sa ating podcast sa Tito Senpai. What's up, Florence? And yun lang yung kailangan talaga. Corruption talaga ang ating kailangan kalaban sa Pilipinas. Kasi, di ba, matagal na yan eh. Ever since yung corruption talaga, yun yung salot sa lipunan eh. Yun yung cancer. Parang hindi matanggal-tanggal talaga yan eh. Kaya, anyway, sana matapos na to ng ating, pero, iba si President BBM kasi chine-check niya talaga yung saan nakukuha yung pondo ng DPWH, yung ganon. Kaya we are kailangan na natin si i-check ko lang si Papi Rayam. Ayan niya. Wala pa. Wala pa. Oo, okay na ba siya? Kasi medyo mainit sa kanya. Summertime sa Canada ngayon. Sa Canada ngayon eh. Baka na-apektuhan yung internet connection niya sa init ng Canada. Yeah. Kaya yun yung problema yung problema sa Canada. Pero ang Canada kasi, maraming kasing weather ng US yan eh. Summer, spring, fall, and winter. Kaya siguro, hindi sanay yung connection ng umiinit eh. Habang umiinit, siguro yung connection, hindi sanay sa init eh. Kaya tayo mga Pilipino, ulan tsaka lang naman yan eh. Weather.
Naghahanap pa daw siya ng cable, pero i-connect ko na yung mga Okay. laptop. Yun. Sige, wag na nating pagtagalin pa. Welcome muna natin ang ating guest for this morning sa ating Tito Senpai. And ito ay isang female DJ. Napakaganda. Isa one of the Yeah. youngest DJ na nakilala ko. And yeah, wag natin patagalin pa. Let's welcome DJ Dayan of Melo 90.7. What's up, DJ Dayan? Kumusta? Medyo maulan dito. Maulan. Okay. Yun. Saan area ka ba, DJ Dayan? Pasig. Yun. Ayun. DJ Dayan, kumusta buhay-buhay? You are one of the youngest radio DJ sa Melo 90.7. No, that's not true. I'm the oldest, apparently. You look young kasi, di ba? Parang kan ka eh. Parang kan ka, batang-bata ka tignan eh. Ayun, DJ Dayan, ano bang, ilang kan ka ba? Hope do you mind? Ano bang kan mo? You start in Melo in this year lang ba or ilang years ka na sa Melo? Melo kasi under new management and yes, so it just started August last year and they just got me January of this year. Kasi alam ko dati, when I work in Magic before, 2011, ang Melo at saka Magic Wave, isang kumpanya lang yan, Radio Partners, under kay Sir Bobet at kay Miss Ruthie before. And then, alam ko, binay-out siya ng bilyonaryo, and then Abante with Sir Spy at saka si Sir Hill Kabakungan. Yeah. Kaya under new management na yung Melo. Yun. DJ Dayan, ano bang paano ka ba nag-start sa hilig mo talaga yung radio? Ano bang course mo during those college days? No, well, Masscom, of course, but kasi nung 4th year tapos nag-OJT na, meron kasing kailangan ng mag-OJT for radio and TV. So, nung ABS-CBN ako, we had ABS-CBN sa probinsya. I had to go parang mag-report. Which province? Isabela, okay. Yeah. So, kailangan kong mag-report from a location and yung driver kasi, mabilis siya magpatakbo. So, every time ako nagre-report from somewhere far, nahihilo ako. So, sabi ko, feeling ko TV is not for me, reporting is not for me because I get dizzy from the car ride. So, sabi ko, okay, dito na lang ako sa radio. Okay. That's it. Kaya okay lang yan. But this sa radio kasi, I work in radio for almost 11 years. Anong nagustuhan mo in terms of radio? Kasi ang radio kasi one of the oldest style in broadcasting before. Yeah. During 1950s. Ang radio kasi lahat naman ng mga sila Noli Di Castro, Ted Pailo nagsimula sa radio. Anong nagustuhan mo in radio in terms of TV? Radio kasi somehow mas hindi siya nakaka-pressure. I don't know for others, but for me, mas hindi siya nakaka-pressure. For me, it comes naturally and it's actually the same. The body count of the people who you met na bago or who stays, like Dennis, who stays with you being a friend for almost so many 10 years. 10 years? Yeah. That I'm friends, right? Yeah. Decade, so more than a decade. People also. So I think yun lang, medyo laid back siya compared to TV. TV kasi mas maraming pressure. Yun, marami kang fans. Si Miko Max de la Cruz. Good morning, Sir Dennis. And then, dito rin si Leonora Sala Cernop. Who's the guest? She's pretty. Yun. Si Dayan, DJ Dayan. Dayan, your last name is Valdez, right? Yes. Dayan Valdez. Yan. Hi, also from Saudi. Yun, si hello po sa happy birthday to Pidnaplex. Thanks po. Miss you guys. Si Penda. Penda.
Yeah, Pendaplex daw. Ba yung pa-Arabic yun. Mabalik tayo sa radio. Sino mga ina-idolize mong radio DJ or radio personality when you grow up? Idol ko. Look, actually, sa totoo lang, hindi ko maalala. Wala. Siguro sabihin na lang natin na wala kasi I've worked with a lot of prominent radio personalities. And if I get to choose one, parang ang unfair naman dun sa mga iba. Yeah. Yun talaga. Alam niyo, because we've worked with a lot. Yeah. Oo. Kailangan talaga talaga no. In terms kasi ng radio kasi naalala ko before during the 90s kasi I was born in that era, 90s era baby ako. Ang before kasi wala pang social media, the person you hear in radio boses lang yun eh. Especially we have a radio, we have a YouTube live, Facebook live, TikTok, and then Instagram. Marami kasing ways to make the radio personality being yan. Di na alam kung boses lang marinig kay DJ Dayan, akakalain mo siyang iba siyang tao. Pero pag nakita mo siya in terms of live streaming, maganda pala si DJ Dayan. DJ Dayan, anong terms mo? Ano bang take mo dito? Ang social media is exploding in our in terms in radio broadcasting. Ano bang mo? Ano bang take mo dito? Anong masasabi mo about social media? For me kasi I'm thankful in a way na there's somehow other platform to communicate with people. Parang gano'n. You're bringing your piece in the radio na, sige, sabihin na natin, in the radio, di ka naman nila nakikita. But on social media, they can see you, you get to interact with them more specifically and direct. Nakikita nila. Kasi may connotation dati, especially when I was younger, na pag DJ ka, di ka masyadong kagandahan, maganda lang yung boses mo. Yes, super far from the truth now because syempre yung mga DJs nakikita mo na rin online, you have social accounts, may live, and you do hosting. You do hosting, right? Also, Ayan, pagka wala pa host ng Christmas, dito lang ako. Yun, okay lang yan. Paano ka ba na-contact? Paano ba, DJ Dayan? Paano ba gusto ko ikunin sa mga wedding, sa mga kasal? Paano ba nila i-contact? Ayan. My Instagram is at 94, hold on, let me just check. 94.7. 94.7 Dayan. Ayun. And I just started my TikTok. I was the one, or I am part of the 0.1% ng mga tao na hindi nag-TikTok during the pandemic. So I just started now. Okay. Okay lang yan. Tis nag-start ka. Tis pahabol na lang yan. Pero yun, ayun. Ano yung TikTok mo? 947 Dayan. 947 Dayan. And then, followed you guys. Ano bang email ni Miss Dayan para kung yung mga taong gusto kong kunin? Collaboration, mga product endorsement, gano'n. Paano ka bang... 947@gmail.com. 947@gmail.com. Okay. Yun, contact mo lang si Miss Dayan. Miss Dayan, si Dayan pala. Then, DJ Dayan, ano bang ano bang plan mo for the long term? Kasi ngayon, you have a partner si Denise, 'di ba? Ano bang topic nyo in radio? Kasi in your show, ano bang kadalasang ginagawa nyo? You play music or you have also talk show? Ganun. All throughout the day, we have this Besties Ask. So from one DJ, it will transcend to another. It will go for the day. Yun na yung Besties Ask for the day, all throughout the DJs. Pero on my show, right now, I'm really focusing on giving my listeners more music during the midday because parang deserve naman ng tao na ma-enjoy nila yung music, more the music rather than me. Kumbaga, I want to talk to them, but I want them also to enjoy the music as well. Because on my time, it's during the midday, parang mas masarap siyang makipag-chill lang, yung low-key na I'm there, but you're listening to so many great music.
Yun. Dito naman sa may idol ko po yan, si DJ Dayan. Yan. Ay, Yun, Penda yun. Miss Dayan, ano pala yan. Penda yan, si Penda Flex. In terms in radio ngayon, di ba? Marami tayong, let's say, to be honest, maraming Spotify and radio. Ano masasabi mo for these terms na yung mga, maraming nagpa-podcast ngayon, Spotify and then radio. Tingin mo ba, anong future ng radio broadcasting? Kasi sa daming yung technology natin na umaangat na, anong tingin mo dito? Anong take mo? Did you ever got a whiff of the news sa Spain a day na nawalan ng internet and electricity? Yes. No. Did you ever get a whiff of that? Parang nakarinig ko yan and then yan. May isang araw sila specifically na nawalan ng internet, nawalan sila ng current citywide. So parang ang tao kasi we are so parang used to having all this electricity, internet, na kapag ka nawala siya, what do we go back to? Radio, yung old school. Yeah. So, parang sabihin na natin na, yes, unti-unti medyo nawawala siya. Pero kasi, hindi siya pwedeng mawala totally because if this or what happened to Spain happened to us here in the Philippines, where do we go back to? Yes, tama. Kailangan talaga, balikan mo yung nakaraan talaga. Kasi, yun nga, naalala ko, noong 90s, panay brownout nun. Yeah. And then, we have a radio transistor pa ginagamit nun eh. Kaya, di baterya pa yung mga baterya pang radio. And then people, yung mga news nila is come up from the radio talaga. Kasi kung walang TV, radio talaga, di baterya pa. And radio has been in 1920 pa. It's been 80 to 100 years na in radio. Kaya imposibleng mawala. Nandyan pa rin siya pero in the help of internet on sa ating technology rin, yung radio nakakatulong din siya to inform us na there's more than pwede sa social media, pwede. Anday kagandahan ngayon, makikita na yung mga radio broadcaster, radio DJ on live, may face na sila. Hindi katulad noon na walang face talaga. And then may social media and then you can broadcast it kahit saan ka pa lupalop ng mundo kasi may internet na eh. Speaking of adulting, di ba? Sa atin kasi may mga adulting tayo na ginagawa. Si Papi Denise, adulting, nagnegosyo, nagbumibenta ng bahay. Tingin mo ba, ano ba yung mga hacks na kailangan natin gawin? Kasi, di ba, may mga hacks na walang tinuturo sa atin, di ba? As we go matured in life, we are, kasi ako 39 na ako, we are, doesn't like it. Ano, no? Doesn't look like it. Hoy, salamat. Thank you, DJ Dayan. 38.5. Parang 38.5. Pero okay lang yan. Pero yun nga ang ating, kasi as we grow older, kasi kailangan naman talaga sa buhay natin na medyo tatanggapin natin na medyo may medyo may katandaan na tayo. Aray ko. Yun. Aray ko talaga. Yun yung problema. Pero ano yung mga adulting hacks na wala nagturo sa atin, like budgeting, cooking, managing bills, gano'n. Paano mo bang ipaghalo to? Kasi ikaw, you're working, you're radio broadcasting, you're also single life. Ano bang adulting hacks na tutunan mo sa buhay? What works for me is budgeting. Physical. Gusto ako kasi yung pwede ka namang mag-type na lang sa laptop mo, pero I'd rather magsulat sa notebook. I have this planner. I have this very huge. It's from Muji. Yeah. And meron siyang category doon for your expenses for the whole month. Tapos you have to put talaga yung pera doon. So you have to be physically, I have to physically see it na, okay, puno naman siya. Meron naman akong allotment for everything. Wala namang kulang. Okay. Parang that works for me. Ewan ko, mas maganda yung visually kasi meron minsan, may pera naman ako sa bangko, doon na lang kukunin. Parang gano'n. Tapos magko-compute ka pa sa utak mo, parang ayoko yung gano'n. Yun ang problema. Ikaw, Papi Denise, ano natutunan mo sa budgeting, yung hacks na natutunan mo about budget, gano'n? Yeah, yung budgeting, actually, pinaka-importante. Di ba sabi nga nila, first and foremost, the 10% of what you're earning is actually for tithes. Pero kasi actually, totoo yan.
it really powerful yun yung tithing. But I know not everyone will agree, but it will depend on you if you're gonna practice it. Next is, of course, a lot yung pay bills mo, di ba? There's allotment din yun. So yung 30% of it will be part of it. Tapos there's gonna be the 30% of saving, and then the remaining, that's what you're gonna spend for your wants. So ayun yung ginagawa ko with regards to budgeting. So pero ngayon kasi it was before when I'm an employee, pero nung nag-business ako, actually naging mas You know, I know how hard it is to earn money. The reason why I value every single penny of it, right? So kaya ang nangyayari is talagang parang ang iniisip ko nga pag may budget ako nako pang business to. Parang lahat na lang pag-investment ang nakikita akong savings. Ganun ang nangyayari sa akin. Yeah. So, and at the same time yan, sige. Kasi naging I'm living a simple life. So I don't spend na luxurious ang ganon. So parang napakasimple lang ng lifestyle ko. Kaya parang for me madaling mag-budget. For me madali rin Kilala ko ni DJ Dayan, and we're friends for about more decade na siguro, no? Totoo. No? Hindi ko lang sure, pero parang feeling ko decade na kayo magkaibigan ni Dayan. And that's it. You're old. Okay lang yan. Medyo kalma. But ganun tayo ang buhay. Then not also budgeting your yung cook. Yan yung cooking also. You know how to cook, to clean your houses, wash dishes. Kasi kailangan mo talaga yung hacking talaga nagtuturo sa atin para maging resilience din sa buhay. And then, like I said, during the pandemic, yun yung marami tayong natutunan talaga na maging resilience. And then, speaking of the pandemic, marami tayong mga kailangan nating gawin for that na, for example, we have also yung kailangan din magtipid or natutunan natin parang adulting life talaga. And then, yung sa generation natin ngayon, di ba napansin mo, yung dating stage, madali na lang, di ba? Dayan, are you single or ano ba ngayon? Ano bang status mo? I'm so single. Yun, yan. Bakit single? Ang ganda mo naman ni DJ Dayan. Kaya, yun. Busy. Kung busy ka sa buhay. Kasi, napansin ko, yung dating ngayon, the Gen Z versus the millennial kasi, pwede nating pagsabi. Kasi ngayon kasi, madali na lang. Kasi, when you are still single, pwede ka Tinder, Bumble, or dating apps, o kahit anong dating apps, pwede ka maghanap doon eh. Like, in my time, sa 90s kasi, mahirap maghanap doon eh. Kailangan mag-ireto ka pa. Mahirap yan. For this day and age kasi, yung mga, di ba, nauso yung ghosting, situational relationship, gano'n, di ba? Maraming mga relationship ang nagsulputan. Yeah. Yun, DJ Dayan, in your own opinion, as a single person, ano bang nakikita mo sa dating stage dito sa atin sa panahon na to? Parang I'm not the person to ask for that because I've been single for a long time. But sabi nga nila, it's more easier ngayon because you can go straight to the DM of whoever you want to talk to. From that, pwede kayong mag-usap na, diba? Yung ganun, ang daming ang relationship na nabubuo first sa online lang. Ganun. Or meron pang LDR relationship na hindi pa sila nagkikita pero ang tagal na nila. May mga ganun. So right now, I think the dating scene is very easy, but you have to be cautious as well because ang dami na ring fake sa social media, especially when you get your boyfriend or girlfriend from social media. Diba? Yeah. Tama. Kasi ngayon madali na lang talaga eh. Kasi di ba, do you have ako may Bumble ako, ikaw may Bumble ka ba or Tinder? Sorry, ako medyo old school. So kailangan makita ko yung person, and ang love language ko kasi is touch. So I have to touch. Yun. Ano bang hanap mo sa isang guy, DJ Dayan? Sana lalaki siya una sa lahat. Okay. And then, ano pa? Straight guy. Oo, sana lalaki. Mature, mag-isip. Gano'n. And one thing is, attracted ako sa mga matatalino. Bawal sa
Bawal sa yung bobo. Ayaw mo ng bobo na usapan namin kapag walang laman yung niya. Oo, syempre maboboring ka, di ba? If the person is not challenging, hindi ko alam. Anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Yeah. Saka dapat maging sensible yung talk ninyo eh. Kasi 'di ba, the more na pag maganda, ang hirap kasi makipag-usap na parang hindi naiintindihan ng kausap mo yung sinasabi mo, and at the same time, hindi niya kayang sumabay. So parang magkakaroon, 'di ba? Biglang mabablock, magi-stop yung conversation, and then you're not gonna sa kaysa pa, 'di ba, we're not getting any younger. We always want na 'di ba? 'Di ba, yung we always want to learn from the other person we want to talk to, right? That's the reason why napaka-importante din na matututo ka sa kanya, and at the same time you're gonna learn din, 'di ba? Through your conversation. So napaka-importante na. Yun. Imagine, nagpunta kayo somewhere nice, kumain kayo, tapos inaantay niyo yung steak na sobrang mahal nung steak, 2,000, tapos mapag-usapan. Nag-wolf gang pa kayo, di ba? Oo. Kaya mahirap din talaga makipag-usap sa mga taong 80-80, sinasabi nga nila. Kaya mahirap din talaga. Oo, mahirap na. Especially tama si DJ Dayan eh. Kasi kailangan kasi, napansin ko sa mga girls ngayon, gusto nila yung may laman. May tawag nila dyan is, parang gusto nilang may laman yung, anong terms nun? Parang gusto ng girls na yung conversation talaga, hindi siya as in boring. Simultaneously, conversation talaga. Spontaneous, gano'n. Kaya mahirap na. And then, yung ngayon kasi may mga nauso din ghosting. Dati may na-match ako sa Bumble. Ito to life story to. Nag-date kami in 2 weeks, 1 month. Tapos all of the sudden, nawala. Nag-ghosting siya. Pero tinext niya ako, "Hi Jojo, sorry. Nagkabalikan na kami ng ex ko." Yun lang pala. Kaya Oo, maraming gano'n. Maraming gano'n. Meron din akong dati, nakilala rin. Akala ko date kami for almost 2 months, 3 months, 4 months. Worst case doon, inutangan ako eh. Parang gano'n. Mahirap. Kaya siguro, hindi ako sumusuko kasi I've been single for almost 1 year and a half na. Magto 2 years na. Iniisip ko, nakakamiss din talaga magka-relationship. Pero sa panahon kasi ngayon, maraming scammer, maraming mga di ba? Mahirap magtiwala sa tao eh. Kailangan mo kilalanin mo talaga. Kasi iba kasi, alam mo yung iba parang uhaw sa relationship. Yung mga iba, jowa dick. Alam mo yun yung jowa dick? Addict sa jowa. Gano'n, di ba? Jowa dick. Kaya, minsan mahirap talagang gano'n. Kaya, tama sinabi ni Dayan, dapat matalino ka, maging mapag-observe ka sa yung kapal. Ikaw, Papi Dennis, ano bang hinahanap mo sa isang babae? Hindi, of course, yun nga. Gusto ko rin talaga matalino eh. Oo, mayaman yan. Dapat kasing yaman ni Papi Dennis. Dapat kasing yaman niya. Kasi... hindi. Nakakatawa kasi talagang kilala ko ni Dayan eh. But, of course, syempre, yung talagang masano ako na matalino. Pareho kami. I'm a type of person na talagang sapyo kasi. So, gusto ko talaga matalino. Saka, I can say na talagang conversationalist ako eh. At the same time, parang... maganda. Of course, ano na yun, it's a bonus eh. Kasi for me, yung itsura ng isang tao will make you attract doon. Magiging interesado ka because of the physical attribute. But, the behavior and at the same time personality and the way, 'di ba, that person thinks, ayun yung magpapastay sa'yo, and ayun yung mag-nurture ng feelings mo toward that person. So, yun nga, ako kasi madali rin ako ma-turn off eh. Madali ma-turn off to the point na kapag may nakita akong mga red flags, parang okay. And at the same time, kapag parang feeling ko, I'm being used or I'm being manipulated. So, if that's the case, it's easy for me to walk away. Kasi for me, I don't deserve you because I know my value, I know my worth, the reason why I know what's my expectation all about, and I deserve to be treated that way. So if you're not gonna give, kasi parang to the point na, I have so much to offer, the reason why I know my expectation on my end. I know my value, I know my worth, di ba? If it's doesn't reciprocate at all, it's better to walk away. I won't stay. Yeah. Kailangan mo talaga know your worth talaga, di ba? Yeah. Yun naman talaga kailangan sa buhay natin. Kasi pag di mo alam yung value mo, you lay down your card,
dapat sa isang relationship, pag ikaw walang respeto at saka palagi ka na lang inaaway ng isang girl, hindi na toxic relationship na yan na, di ba? Saka kasi ang hirap din ng okay na, kasi 'di ba, ang hirap din na parang one-sided lang, parang ikaw lang yung naghahabol. Kasi ang maganda yung parang nagre-reciprocate, right? Girl, Kasi bakit ka maghahabol? Aso ka ba? Yeah, that's it, right? 'Di ba? So, better ask. So ako talaga, I ask. So, where I stand, something, I may sound absurd, but I know where I stand. So, if nalaman ko na ganun, so why would you stay, 'di ba? There are a lot of fishes in the sea. Yan. Sabi nga nila, sabi nga lang iba, don't chase, replace. Di ba? Kaya kailangan mo, wag ka maghabol. Palitan mo agad pag hindi mo na alam. Kasi sa daming tao sa mundo, we are 8 billion na yung tao sa mundo. Marami pang, maraming isda sa karagatan. At saka marami ka pang makikita. Di ba? Si DJ Dayan, baka malay mo, si Piolo maging mapangasawa nito. Balang araw. Yun, di natin alam kasi, di ba, life is so short, life is full of surprises. Speaking of toxic relationship, di ba ngayon, itong nauso ngayon tong, sa Senate kasi may hearing about this online gambling. Kung familiar kayo sa online gambling, di ba, mga sports na mga hindi nyo magkasunduan na mga sa mga relationship mo like UFC, NBA, this online gambling talaga, maraming relationship ang nag-aaway dahil dito. Sa akin, itong online gambling, maraming buhay na nasira sa atin, especially yung mga kabataan na nagiging yung pera nila, yun na lang yun, tinataya pa sa sugal. Kaya maganda yung ginagawa ng Senate din na kailangan na natin yung mga gambling and then yung mga may mga bonding din kasi mga relationship, 'di ba? May kakilala ko na mag-asawa nalulung sa sugal, naghiwalay. And then may mga mag-asawa din na kailangan yung mga hobbies nila hindi magkasundo, hindi compatible kumbaga. Kaya yun, sa'yo DJ Dayan, ano bang tingin mo sa magiging relationship? Dapat ba maging compatible? At saka ayaw yung mga red flag sa'yo sa mga lalaki? Sa akin, red flag talaga una yung bobo ka. Ayaw mo yun? Yeah. Second is, marami na kasing lalaki na very narcissistic. Yung parang... Yun. GGSS, di ba? Oo, yung isa na lang siya. O di, pakasalan mo sarili mo. Diba? Yeah. I don't like a narcissist person. And yun, bobo ka. Yun. Ano pa? Aside from that, wala ka lang ibang... I don't mind anything else kasi lahat naman tayo may flaws. Ako din meron eh. You have to accept some of it, you have to accept some of mine, pero wag lang yung talagang major na, 'di ba, narcissist ka, bobo ka na, tapos pwedeng wala ka pang yung batugan. Ang hirap kasi na yun. Ang busy ko kahapon, halos mamatay ako sa sobrang dami kong trabaho. Tapos yung isa hindi man lang makapag-work, or marami akong kakilala na kapag ka medyo nahirapan na sila ng konti, mag-quit, ayoko na. Yung ganon, yung talaga ba? Snowflakes. Siguro we are raised different. 90s kids are raised different. We are tough. Hindi tayo basta-basta yung, ayoko na. Sumusuko. Oo. Minsan nga kahit na sinusuka na tayo ng kumpanya natin, hindi dito lang ako kasi antay ko pa yung 13-month pay. Diba yung mga ganon? Yeah, tama. Correct. Built different eh. 90s kids are built different. Hindi ko naman sinasabi na soft yung mga generations ngayon, but they are. They really are. Yeah. To add it, because everything is offered to them easily. All access, diba? They don't need to exert more effort. Hindi katulad tayo, for example, if we're gonna learn something, we have to go to the library, manually natin check yung mga libro and all, tapos yung mag-encyclopedia encyclopedia tayo. Their Google right now is our encyclopedia before, right? Oo. Diba? So, tsaka manually natin hanapin. At deep chat and everything. Habang natin graduate tayo nang walang ganon. Yeah. Copy-paste time eh. Pero just copy-paste. Wala pa tayo masyadong access to everything before. And ang doon, ang medyo problema about it is yung patience bumababa. Right? Yun, kasi tama. Parang the reason why parang madaling na sorry for this,
sa mga Gen Z or what. But the reality is, the reason why madali silang nade-depress, madali silang di ba tumataas ang suicidal tendencies ng mga, it's because of the patience and resilience, kasi hindi nila kitaanan na mahirapan to get a certain thing, unlike sa atin, pinahirapan natin. So yung sa atin, yung mahirap sa atin, yung madali para sa atin, sa kanila mahirap na. Okay. That's why parang example, yung parents ko naman is not together anymore. And when that happened, when the thing exploded on my face na sinabi nung girl na, oh, I am your father's mistress, ganyan-ganyan, she told us it happened all of a sudden. Pero kasi ako, hindi naman ako umabot dun sa point na I don't like my life. I'm so depressed. This is my, alam mo yun yung parang childhood trauma. Wala akong ganun kasi sabi ko, di kung saan sila masayang pareho, di doon sila, maghiwalay sila. Kung maghiwalay, di maghiwalay. Yung, ang dami kasi ngayon na parang, naghiwalay yung parents ko, my life is so miserable. Yeah. That's not your life. That's not even your marriage. Wake up. Right? Yeah. Like, you can view totally other point of view. Yeah. And one of the reasons I think is actually the reason why they easily get affected about the miserable life, that they find it so miserable, but actually the reality is not. It's because of the social media as well. So parang they're nagiging batayan nila kung ano ang nangyayari sa social media. Pag hindi nila nakuha yung ganun, then they feel like miserable, right? So parang nagiging standard kung ano yung nakikita nila. They have to have a perfect life. Diba? Pero actually, hindi miserable yung ganong situation. It's just, it's quite challenging, pero it's how you're gonna take it. It's how you're gonna, diba, yung perspective mo about it, kung paano mo i-perceive yung mga bagay-bagay. So, hindi naman sinala natin, pero iba talaga kasi yung the way we think as compared sa ngayon na may access sa lahat. Yan. Tama yon. And then, especially, diba, ngayon, marami talagang mga compatibility issue like sugal, 'di ba? Isa sa pinag-aawayan niyan ng relationship. And then especially yung mga sugal na pinagbabawal sa akin. Ako hate ko talaga yung sugal talaga. Kaya maraming sira, maraming buhay na sira diyan. Ikaw, DJ Dayan, ano bang tingin mo dito sa online gambling? Dapat bang itanggalin na ba 'to or actually kasi ang tagal na rin naman ng gambling. There's a lot of different forms gambling elsewhere. Kahit nung wala pang online. Wala pa siya sa online. Hindi ko alam kasi sa akin ang point of view ko dyan, kailangan laging nasa tao kung ano yung pipiliin niya. And if the person doesn't have control, kasi ako, I can easily go online and ko ngayon, poker ako ngayon or whatever. I'm not gonna get addicted to it. Alam mo yun, depende kasi sa tao talaga yun yung control mo, yung self-control. Okay. Tama, mayroon naman talaga yun talaga. Depende talaga sa tao. Kasi mga tao kasi, diba? Baldas lahat ng pera Kaya yun, Papi Dennis ikaw. Right? Yeah, tama. Ikaw, Papi Dennis, anong take mo dito sa online gambling? Okay. Ang dami kong kaibigan na nasira ang buhay all because of casino. Thank God ako, hindi talaga. Hindi ako nag-try. Kasi I know myself na parang I can get addicted to a certain thing. The reason why, for me, in order for me na hindi na mapasok sa ganung situation, hindi na ako magta-try. So, di ba, we have to run away from temptation because it's considered one of the temptations, right? So, kaya, better na hindi ko na lang i-try. So, and the good thing about it is, sad thing for others, but good thing about it for me is, their experience serves as a lesson for me not to try it, even try it. So, yun. So, nakita ko rin na parang ang ganda ng buhay nila and then at the same time, nabaon sila sa utang. It's because remember that trend na meron, dati may motor, ngayon may bisikleta na. Dati may bahay, wala na ngayon. Hindi sa yung kapatid na yung kapatid ni Wamos. Yung kapatid ni Wamos, yung ang daming pera ngayon daw baon na sa utang. It's because of si Awit yan, Awit. Si Awit, yeah. So, nakita ko yun yung may car sa likod ng Oo, pero ngayon wala na. Nagbebenta yata siya ng kasi talagang totally and malaki daw ang utang niya. Sabi ko, ang hirap, di ba? Yung hard-earned money tapos biglang mawawala. So parang no, yun lang. What I know is
if you earn the money fast, you're gonna spend it faster. Yun. Ang actually kasi parang before siya nalulong sa casino, nagbi-business na siya noon. Na yung kita niya galing sa vlog. And then because naging na-addict siya sa pati yung mga hard-earned money niya nawala. So at the same time ngayon, bawang din siya sa utang. So and then yun lalo na yung mga fast money, it's because coming from winnings sa mga casino, mabilis talaga mawawala yan. Kasi it's not hard-earned. It definitely depends on the person because sabihin natin, matanggal man yung online na mga sugal na yan. May Okada, may pupunta ka lang doon physical. Yeah. Hindi lang siya online, pero meron pa rin. Meron. May kakilala ko. Sa kami may kilala ko na nanginginig daw yung kamay niya kapag hindi daw siya nakapagsugal. Addiction na yun. Addiction yun. So, kahit na walang online yan, pupunta yan ng Okada if they want to. Yes. It's not yung platform itself. It's kasi hindi man siya maging available online. Di punta akong Pasay or dito sa may Trinoma. Mayroon sa harapan. Maraming ganun. Kaya nasa tao talaga yun. Tama kayo. Nasa tao talaga to control it. And yan, nagtatapos ang ating episode. Ayan. Episode 9. DJ Dayan, maraming salamat. Thank you so much. Thank you so much. Yes. May gusto ka bang i-promote? Kailangan mo bang i-promote dito sa atin sa mga show mo ng upcoming? Yeah, of course. Please do catch me 11 o'clock in the afternoon till 2 on my midday Mellow program on Mellow 94.7. And I just started my TikTok. It doesn't have any followers, so please follow me 947 Dayan at TikTok. Follow kita. I'm getting Thank you. Tapos, ano pa ba? May mga event ka ba na pwede mong or any... I have a lot of upcoming pero kasi wala pa siyang mga contracts. So, I have to wait for the contract. Confirmation na lang. Kailangan. Antayin natin yung mga social ni napapadala niya sa office. Hindi ko pa natikman yung social na yan. Papi Dennis, naririnig ko lang yan. Hindi mo ba natatry? Hindi pa. Ako rin, hindi ko pa natry. Sige. Gagawin ka natin ng paraan yan. Yeah. Okay. Kasi, high culture din. Hindi ko pa nasuot yan. Di ba? Sige, iano natin yan. As I bounce back, magugulat na lang kayo. Makikita nyo rin yan. Yeah. Kaya, di ba? Ikaw, Papi Dennis, may gusto ka bang i-promote or gusto pa bang i-announce? Hindi, first and foremost, I just want to thank you, Dayan, di ba? For gracing us for the show, di ba? Isang chat ko lang dyan. Yes, kagad yan. And thank you so much. Yun. Kasi thank you, Miss Dayan. Sila talaga mga kasama ko yun. Even, if you're gonna know, one of the core memories ko, aside from we go somewhere, nanonood kami ng sine, Marvel and all, together with other DJs, kasi ang dami naming friends na iba't ibang station din yun pero magkakaibigan yun. And maganda. I hang with them a lot. And at the same time, yung pinaka naalala ko yung nagbazar ako, at kayo nagbazar din kayo, at magkapit bahay tayo. So, di ba? Yeah. Pareho kami nagbabazar. Ako tinitinda ko ng high culture. Sila, they're selling their pre-love ba yun? Clothes na Oo, with Colleen, right? So, yun. So, nakakatuwa yun kasi by that time, dinadalan pa nila ako ng food. Di ba? Yun. Kasi, So, namimiss ko na yung mga yan It's just that napansin din nila, I've been so silent for about a year and then it's time for me to at least get connected with them again. Ayun. So, yun lang. And with regards sa mga high culture social yan, nandiyan naman yan sa Facebook and every week ko naman yan napopromote. So, just wait for a big relaunch of high culture. Yun. Kaya magtitinda tayo dyan soon sa high culture. Yeah. And then, yun. Thank you, Dayan, and thank you, Papi Dennis. And then, hindi na nakabalik si Tito Rayam, si Papi Rayam. Si Rayam. Okay. See you next time, and then, salamat, and hanggang sa muli, paalam. Thank you, DJ Dayan. Thank you, Papi Dennis. Thank you, bye-bye. We're gonna see each other, Dayan, soon. Yes, yeah. See you. Okay, see you, Dayan. Bye-bye. Bye.